Sa mga nag-participate sa private sale ng DOP, makinig kayong mabuti, okay? Baka sumakit ulo nyo kasi pag-uusapan natin ang math, no? Puro numbers tayo ngayon. After nila mag-livestream sa Binance Live, no? Ang dami nagsabing DOP scam dito sa X. Ayan, another set, as in, marami. Ayun na, rug daw, scam daw, nasira daw yung credibility niya. And even tong isa, gusto niya ipa-investigate kay ZachXBT yung nangyari sa DOP. So, I'll explain ko sa inyo ano ba nangyari. Alright? Ano ba nangyari? Kasi medyo, alam ko maraming Pinoy na sumali sa private sale na bumili ng 0.08, 0.06, or 0.04. So, sinabi nila, ang max supply nila is 38 billion. That's letter B, no? Billion. And 20% of 38 billion ang magiging initial supply daw, initial circulating supply ng DOP. So if you so ang 20% supply ng 38 billion or 20% ng 38 billion is around 7 to 8 billion. Yun yung starting circulating. So makakalculate mo yung market cap ng binili mong sabi natin 0.08 na private sale. So circulating supply times yung private sale mo, makukuha mo yung market cap. And kinalculate ko yun, nasa around 600 million market cap. Meaning, binili mo yung DOP at a valuation of 600M market cap. A project without any real product, no? Lahat nasa testnet pa. And valuation nila is around 608 million. And 3 billion, no? Fully diluted value, FDV. That's why maraming naggalit, maraming nagsasabi ng meme coin pala tong DOP. That's why sa simula pa lang, sinabi ko na wala akong balak mag-participate ng sale dito. Kasi itong private sale, it's no longer private if kalat na kalat yung code or para siya naging public sale. And speaking of private sale, mga seed sale, bibigyan ko ng mga lesson. Itong private sale, seed sale, laging at a discounted price ang binibili mo dyan. And once na nag-start mag-listing price, no, nag-list na yung lumabas na sa market yung price ng token na yun, usually, times 5 or times 10 ka na kagad dyan. Hindi pwedeng malugi sa starting price ang mga nag-participate sa seed sale, private sale. Kasi meron silang tinitake na risk kung saan nakalock yung mga tokens nila. Okay? Naka-cliff yan. And meron pang vesting period yan. Maybe 6 months, 12 months, depende sa tokenomics. So itong binili yung private sale na DOP na 0.08, dapat, ang listing price dapat niyan is nasa around more than 0.08. No? Especially if meron yung cliff, meron din yung vesting period. If 100% TGE, meaning makukuha mo kaagad lahat ng mga binili mong DOP tokens, for sure, maraming magdodump yan sa simula. Why? Because nakuha nila yung pera nila, expecting na may profit kaagad sila sa simula, at nangyari pa yung FUD, which is, it's a fact now, and with over 38 billion supply, it's very overvalued for isang project na walang real product, talaga magdodump yan sa simula. If hindi ka naman nag-participate ng private sale, ginawa mo lang yung mga testnet para magkaroon ka ng allocation, then good for you kasi wala ka naman nilabas ng pera. I suggest ko sa inyo, once nakuha nyo yung DOP token, dump nyo na kagad yan on the first minute ng listing. And if talagang scam talaga tong project ito or mag-fail talaga to from the start, paldong-paldo yung mga influencers. Kasi yung mga influencers, since January pa sila nagkiklaim ng mga commissions nila from you. So in short, indirectly, kinuha ng mga influencers yung pera nyo. No? Instead of dumiretso na from pera nyo papunta sa bulsa ng influencers, dumaan muna sa DOP. Tapos yung DOP, binigay sa mga influencers. So if nag-fail tong project, which I think it will, ang magbe-benefit lang dito is yung mga influencers and yung mismong team ng DOP. Ang pinakalugi is yung mga nag-participate sa private sale.